Ano ang mararamdaman mo kung alam mong sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin? Ano ang iyong magiging reaksyon? Sisigaw ka ba o sasayaw, gumulong-gulong sa sahig o magpapatotoo sa simbahan? Kaya, ano ang pumipigil sa iyo na gawin ito? Hindi kaya dahil hindi ka sigurado na narinig ka ng Diyos? Marahil ay iniisip mo na ang Diyos ay abala sa pag-aalaga sa ibang tao, iniiwan ka. Marahil ay sinasabi pa nga sa iyo ng dyablo na hindi mo karapat-dapat ang himala na iyong inaasahan, o sa tingin mo ay hindi ka sapat na nanalangin para makakuha ng sagot mula sa Diyos. Teka, paano kung mali ka? Paano kung sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin? Mapapabuti ba nito ang pakiramdam mo? Ipinadala ng Diyos ang kanyang salita sa iyo ngayon. Sa video na ito, ang iyong mga mata ay mabubuksan sa 4 na palatandaan na nagpapakita na ang iyong mga panalangin ay sinasagot. Bago tayo magpatuloy, kung magsusubscribe ka pa, mangyaring gawin ito ngayon. Ang panalangin ay hindi isang monologo kundi isang dialogo. Sa mga salita ni Andrew Murray, ang tinig ng Diyos bilang tugon sa iyo ay ang pinakamahalagang bahagi ng panalangin. Sabi ni Billy Graham, ang panalangin ay simpleng pag-uusap sa pagitan mo at ng Diyos. Ito ay isa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng Diyos at iba pang mga Diyos. Hindi tulad ng ibang mga Diyos na hindi nakakarinig o nakakausap, ang Diyos ay maaaring sumagot at tumugon sa iyong mga panalangin. Ginagawa niya ito mula pa noong unang panahon. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa kung paano sinagot ng Diyos ang mga panalangin ng kanyang mga anak, kahit sa isang tila mahirap na sitwasyon. Isaalang-alang ang matapang na hamon ni Elias sa mga propeta ni Baal. Iminungkahi niya ang isang paligsahan upang makita kung kaninong Diyos ang maaaring magpadala ng apoy upang tumupok ng isang sakripisyo. Habang ang mga propeta ni Baal ay tumawag sa kanilang mga Diyos ng walang kabuluhan, si Elias ay nanalangin pagkatapos ayusin ang altar at ibabad ito sa tubig. Sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng apoy na tumupok sa lahat. Mga minamahal, ang tugon ng Diyos ay maaaring hindi kasing dramatiko ng nangyari kay Elias. Maaaring hindi ka makakita ng literal na apoy kapag nananalangin ka. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Siya ay tumutugon sa bawat panalangin hiling mo sa Kanya. Siya ay laging handang dumalo sa iyo kapag ikaw ay nananalangin. Nakikita niya ang bawat luhang pumapatak. Siya ay tumutugon sa iyong tahimik at malakas na mga panalangin. Kaya, paano ka nakakasigurado? Narito ang 4 na palatandaan na nagpapahiwatig na ang iyong mga panalangin ay sinasagot ng Diyos. Unang palatandaan, binibigyan ka niya ng mga tagubilin. Ang panalangin ay bumubuo ng koneksyon sa pagitan mo at ng Diyos. Kapag humiling ka sa Kanya na gumawa ng isang bagay para sa iyo, kung minsan ay binibigyan ka niya ng malinaw na tagubilin sa pagtanggap ng iyong kahilingan. Kadalasan, hindi lamang tumutugon ang Diyos sa mga panalangin ng Kanyang mga anak sa pamamagitan lamang ng mga mahimalang pangyayari, binibigyan din niya sila ng malinaw na tagubilin at direksyon. Alam mo ba kung bakit? Ang sagot sa iyong mga panalangin ay hindi palaging tungkol sa pagbabago ng mga pangyayari. Sa halip, maaaring ito ay isang panloob na karunungan, isang bagong direksyon, o isang pag-udyok na humahantong sa iyong sagot. Sina Aman ay isang ketongin na humingi ng pagpapagaling mula sa bansang Syria hanggang sa Israel. Sinabi sa kanya ng kanyang munting alipin na mayroong isang dakilang propeta sa Israel na makapagpapagaling sa kanyang ketong. Sa sobrang pananabik, mabilis niyang sinabi sa kanyang hari ang sinabi ng dalagang Israelita. Dahil isang taong may mataas na katayuan, mabilis na sinabi sa kanya ng kanyang hari na magpapadala siya ng liham sa hari ng Israel para sa kanya. Nang makarating siya sa Israel, nakilala niya ang propetang si Eliseo, na nagpadala ng isang mensahero upang bigyan siya ng mga tagubilin. Sinasabi ng 2 Hari 5 oras 10 minuto, si Eliseo ay nagpadala ng isang mensahero upang sabihin sa kanya, "Humayo ka at maligo ng 7 ulit sa Jordan, at ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay malilinis." Galit na galit si Naaman. Hindi niya alam na ang kanyang pagpapagaling ay sa pagsunod sa mga tagubilin ni Propeta Eliseo.
Nag-alinlangan siya. Ngunit ginamit ng Diyos ang kanyang lingkod upang maliwanagan siya. Nang maglaon, pumayag siyang sundin ang mga tagubilin ng propeta. Sinasabi ng Biblia na pagkatapos niyang isawsaw ang kanyang sarili sa Jordan ng 7 beses, ang kanyang laman ay nanumbalik at siya ay naging malinis na gaya ng isang bata. Nakikita mo ba yun? Gayon din, buong gabing nagtatrabaho si Pedro bilang mangingisda, ngunit wala siyang nahuli. Pagkatapos ay nagpakita si Jesus at sinabi sa kanya na ihagis ang kanyang lambat sa kanang bahagi ng bangka. Ginawa niya at nakahuli siya ng napakaraming isda kaya kailangan niyang tumawag sa ibang mangingisda upang tulungan siya. Siya ay lumipat mula sa walang nahuhuli tungo sa pagiging isang tagapag-empleyo ng paggawa sa pamamagitan lamang ng isang pagtuturo. Paano ang kasal sa Kana? Ito ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sinabi niya sa mga katulong na punuin ng tubig ang mga banga. Pagkatapos nilang gawin yon, inutusan din niya sila na dalhin ito sa pinuno ng kapistahan. Ang kanilang pagsunod sa mga tagubilin ni Jesus ay humantong sa himala ng tubig na naging alak. Naaalala mo rin ba ang lalaking ipinanganak na bulag? Matapos gumawa si Jesus ng putik sa kanyang laway, inilapat niya ito sa mata ng lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pumunta at maligo sa pool ng Siloam. Sa sandaling sinunod ng lalaki ang tagubiling ito, nanumbalik ang kanyang paningin. Ang lahat ng mga halimbawang ito sa Biblia ay nagpapakita na ang makadiyos na mga tagubilin ay mga tagapagpahiwatig ng nasagot na panalangin. Kapag oras na para matanggap mo ang ipinagdarasal at pinagtitiwalaan mo sa Kanya, sasabihin niya sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Inihayag niya kung saan ka dapat pumunta, sino ang dapat mong tawagan, at kung paano mo dapat gawin ang iyong mga aktibidad. Mga minamahal, dapat mong malaman na ang mga tagubilin ng Diyos ay maaaring hindi makatwiran. Maaaring hindi ito magkaroon ng kahulugan sa iyo. Maaari niyang sabihin sa iyo na sumayaw at purihin siya. Maaari niyang sabihin sa iyo na magbigay ng limos sa mga mahihirap. Ano man ito, tiyaking susundin mo siya. Ikalawang palatandaan, propetiko at anghel na pagkumpirma. Sinasabi ng Amos 3:7, tiyak na walang ginagawa ang soberanong Panginoon nang hindi ipinahayag ang kanyang plano sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Maaaring magpasya ang Diyos na magpadala sa iyo ng propeta na maghahayag kung ano ang iyong ipinagdarasal at ang iniisip ng Diyos tungkol dito. Ang mga propeta ay tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Inihahayag niya ang kanyang mga plano sa kanila habang inihahatid nila ang mensahe sa mga tao. Noong panahon ni Propeta Elias, ang lupain ng Israel ay dumanas ng matinding tagtuyot dahil sa kanilang kasalanan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay tumagal ng 3.5 taon. Pagkatapos na patayin ang mga propeta ni Baal at ang mga tao ay bumalik sa Diyos, sinabi ni Elias kay Haring Ahab na kumain at uminom sapagkat naroon ang inay ng saga ng ulan. Pagkatapos, sa 1 Hari 18:45, sinasabi ng Biblia, samantala, ang langit ay umitim sa mga ulap, ang hangin ay lumakas, ang isang malakas na ulan ay dumating, at si Ahab ay sumakay sa Jezreel. Gayon din, nagkaroon ng taggutom sa buong lupain ng Samaria. Napakatindi nito na pinapatay na ng mga babae ang kanilang mga anak para sa pagkain. Nakita ng Diyos ang paghihirap ng mga tao at ipinadala ang kanyang mga salita kay Eliseo. Sa 2 Hari 7:1, sinabi ni Eliseo, pakinggan niyo ang salita ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon, sa ganitong oras bukas, 1 si ng harina ay mabibili sa 1 siklo, at 2 si ng sebada sa 1 siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Ito ay mahirap paniwalaan. Gayunpaman, nangyari ito tulad ng ipinropesya ni Propeta Eliseo. Naaalala mo ba na maging ang kapanganakan ni Jesus ay kinumpirma ng iba't ibang propeta sa Biblia? Sa makatuwid, bigyang pansin kapag may sinabi ang isang tao ng Diyos na may kaugnayan sa iyong pinagdadaanan. Ipinadala siya ng Diyos bilang tanda na sinagot niya ang iyong mga panalangin. Gayunpaman, dapat ninyong subukin ang lahat ng espiritu upang hindi kayo maging biktima ng mga huwad na propeta. Minsan lumilitaw ang dyablo bilang isang anghel ng liwanag.
Nabasa mo na ba ang isang talata sa Biblia na direktang nagsasalita sa iyong kasalukuyang mga pangangailangan? Hindi ito nagkataon. Ang Diyos ang nagbigay inspirasyon sa mga manunulat ng Biblia. Isa ito sa mga paraan na ipinapakita sa iyo ng Diyos na sinagot niya ang iyong mga panalangin. Bilang isang mananampalataya, alam mo ba na ikaw ay pari rin? Gayunpaman, hindi isang ordinaryong. Tinatawag ka ng Biblia na isang maharlikang pagkasaserdote. Ibig sabihin, maaari ring direktang iparating ng Diyos ang kanyang mensahe sa iyo. Marahil ay nananalangin ka para sa isang tagumpay sa pananalapi, at ang awit 23 ay bumaba sa iyong puso. Ang katiyakang ito ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan dahil ang Diyos ang iyong pastol. Hindi ka magkukulang. Maaari rin itong maging sa mga pakikipag-usap sa iyong mga kaibigan, lalo na sa mga makadiyos. Maaaring ipakita sa iyo ng Diyos ang mga makahulang panaginip at mga pangitain. Halimbawa, maaari mong makita ang iyong sarili na nag-aani ng mga ani ng sakahan sa iyong panaginip o umakyat sa elevator o hagdan. Ang lahat ng ito ay magkakaibang mga palatandaan na tumutukoy sa iyong mga panalangin na sinasagot ng Diyos. Ikatlong palatandaan, makakaranas ka ng pagbabago. Mga minamahal, ang huling punto ng panalangin ay hindi para sa iyo na makatanggap ng mga bagay ngunit upang ikaw ay magbago. Sinabi ni Nia Lewis, ang tungkulin ng panalangin ay hindi para maimpluwensyahan ang Diyos, bagkus ay baguhin ang kalikasan ng nagdarasal. Sa makatuwid, ang isang makabuluhang palatandaan na ang iyong panalangin ay nasagot ay nag-iwan ito ng isang mahaba at pangmatagalang epekto sa iyo. Binabago nito ang iyong puso, isip, pananaw at maging ang mga aksyon. Magiging karapat-dapat kang tanggapin ang mga sagot sa iyong mga panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi sa Diyos ng mga bagay-bagay, kundi tungkol sa paghubog ng Diyos. Kahit na walang pisikal na pagpapakita ng iyong ipinagdarasal, ang iyong mga iniisip ay makakaayon sa Diyos. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong mga hangarin. Hindi ka na maghahangad ng anuman para sa iyong makasariling dahilan. Mapupuno ka ng pagnanais na palugdan ang Diyos at gawin ang kanyang nais. Tingnan mo si Paul. Alam ng Diyos na siya ay magiging tagapag-ingat ng mga dakilang paghahayag at misteryo. Kaya naman, para hindi siya magyabang, binigyan siya ng tinik sa kanyang laman. Nanalangin siya na alisin ng Diyos ang tinik na ito sa kanyang laman. Gayunpaman, sa halip na yon, binigyan siya ng Diyos ng biyaya. Sinasabi ng 2 Korinto 12:1-0, ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't lalo kong ipagyayabang ang aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin, kaya't, alang-alang kay Kristo, ako ay nalulugod sa mga kahinaan, sa mga pang-aalipusta, sa mga paghihirap, sa mga pag-uusig, sa mga kahirapan, sa gayon ay malakas ako. Sa halip na baguhin ng Diyos ang sitwasyon ni Pablo ayon sa kanyang mga panalangin, binago siya ng Diyos. Nakatulong ito sa kanya na mag-focus at matyagang tumakbo sa karera. Isaalang-alang din ang mga alagad ni Jesus. Napaharap sila sa pag-uusig at pagbabanta ng mga leader ng relihiyon noong kanilang panahon. Natakot sila at nahiya. Hindi nila matupad ang mga huling tagubilin na ibinigay sa kanila ni Jesus bago ang kanyang pag-akyat sa langit. Dapat nilang ipangaral ang ebanghelyo mula sa Jerusalem, pagkatapos ay sa Judea, Samaria, at sa bawat iba pang bahagi ng mundo. Gayunpaman, sila ay natigil sa Jerusalem, kahit na pagkatapos nilang matanggap ang Espiritu Santo. Pagkatapos sa Acts 4, nagtipon sila at nanalangin. Sinagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Inaakala ng isang tao na alisin ng Diyos ang pagsalungat. Sa halip, binigyan niya sila ng lakas ng loob na manindigan ng matatag. Ang mga alagad, na dating mahiyain at natatakot, ay naging matapang. Mga minamahal, ang mga sagot ng Diyos sa iyong mga panalangin ay madalas na makikita sa kung paano ka nagbabago. Kahit na ang problema ay nagpapatuloy at ang mga pangyayari ay nananatiling pareho, ang pagbabago sa loob mo ay patunay na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Paano si Jacob?
Ang kanyang pangalan, sa interpretasyon, ay nangangahulugan ng kahalili, isang taong pumapalit sa ibang tao ng mapanlinlang. Naaalala mo ba kung paano niya hinawakan ang sakong ni Esau sa kapanganakan, kinuha ang kanyang pagkapanganay, at sa wakas ang kanyang mga pagpapala? Gayunpaman, ano ang nangyari mamaya? Pagkatapos ng isang gabi ng pakikipagbuno sa Diyos, siya ay nagbago. Siya ay binago mula sa isang manlilinlang, isang kahalili, sa isang taong may pananampalataya at tiyaga. Isinilang niya ang bansang Israel. At hindi ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos niya, ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Nakikita mo na ba ngayon na hindi lang ito tungkol sa iyong mga kalagayan? Ginagamit ng Diyos ang panalangin upang pinuhin at hubugin ang iyong pagkatao. At ito, sa kanyang sarili, ay isang malinaw na palatandaan na ang iyong panalangin ay sinasagot. Ikaapat na palatandaan, maaari kang makaranas ng madilim na panahon. Mga minamahal, kadalasang sinasabi na ang pinakamadilim na oras ay bago mag-umaga. Minsan, nauuna ang break bago ang breakthrough. Kaya naman, ang mga madilim na panahon, panahon ng mga pagsubok, hamon, o panahon ng paghihintay, ay maaaring magpahiwatig na sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, kahit na hindi mo gusto. Ito ay dahil madalas na ginagamit ng Diyos ang mahihirap na panahon na ito upang bumuo at gawin kang umayon sa kanyang kalooban at mga plano. Maraming mga kadahilanan ang maaaring maging responsable para dito. Maaaring ito ay pagsubok ng Diyos sa iyong pananampalataya sa Kanya, bago pa lamang ibigay ang Kanyang mga pagpapala sa iyo. Bago itaas ng Diyos ang isang tao, madalas niyang hinahayaan siyang dumaan sa mga panahon ng pagsubok. Nangyari ito kay Abraham. Bago siya pinagpala ng Diyos, ginawa siyang ama ng mga bansa, dumaan siya sa isang pagsubok. Sa katulad na paraan, si Jesus ay dinala sa ilang ng Espiritu upang subukin. Matapos mapagtagumpayan ng tukso, nagbalik siya sa kapangyarihan ng Espiritu, at ang kanyang katanyagan ay lumaganap sa ibang bansa. Noong nasa kulungan si Joseph, para bang hindi matutupad ang kanyang mga pangarap. Siya ay ipinagbili sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid. Akala ng isang tao ay nakalimutan na siya ng Diyos. Sa kasamaang palad, lahat ito ay bahagi ng master plan ng Diyos. Siya ay naging punong ministro ng Egypt. Ang hari ay mas mataas kaysa sa kanya sa tabi lamang ng trono. Gayon din, ang iyong madilim na panahon ay maaaring sanhi ng mga kaaway. Hindi alam ng dyablo ang mga plano ng Diyos para sa iyo, ngunit maaari niyang hulaan, umaasa sa mga piraso ng impormasyong ibinigay sa kanya ng kanyang mga demonyo. Dahil kalaban mo siya, hindi niya basta-basta titignan ang mga sagot sa iyong mga panalangin na inihahatid sa iyo. Si Daniel ay nag-ayuno at nanalangin ng 21 araw, naghahanap ng mga sagot. Sa kasamaang palad, naantala ng prinsipe ng Persya ang anghel na nagdadala sa kanila. Nangyari ito sa loob ng maraming araw hanggang sa nagpadala ang Diyos ng isa pang nakikipagdigma na anghel na lumaban at nagligtas sa anghel. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo kayang ihinto ang iyong mga panalangin. Isipin kung itinigil ni Daniel ang kanyang mga panalangin, ang kanyang mga sagot ay hindi na ibigay sa kanya. Sa makatwid, ang tumaas na pagsalungat ng kalaban at panahon ng pagsubok ay nagpapatunay na ang iyong mga panalangin ay sinasagot. Sa lahat ng ito, makatitiyak kang ikaw ay nagwagi kay Kristo. Sinasabi ng 1 Corinthians 10:13 na walang tuksong dumating sa iyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. At ang Diyos ay tapat. Hindi niya hahayaang matukso ka ng higit sa iyong makakaya. Pero kapag natukso ka, bibigyan din niya ng paraan para makayanan mo ito. Minamahal, nakikita mo ba ang lawak ng pagmamahal ng Diyos sa iyo? Siya ay laging matulungin sa iyong mga panalangin. Huwag hayaang linlangin ka ng kalaban. Hindi ka nag-aaksaya ng oras kapag nagdarasal ka. Mayroon kang isang Diyos na nagmamalasakit upang sagutin ang iyong mga panalangin. Ngunit alam mo ba na maaari mong pigilan ang Diyos na sagutin ang iyong mga panalangin sa pamamagitan ng iyong mga aksyon? Maaaring hadlangan ng ilang bagay ang mga sagot sa iyong mga panalangin. Gusto mo ba silang makilala? Pagkatapos ay mabilis nating pag-usapan ito.
Ang una ay ang mga kasalanang hindi na ipapahayag. Sinasabi sa Isaias 50:1-3, tunay na ang bisig ng Panginoon ay hindi masyadong maikli upang magligtas, ni ang kanyang tainga ay hindi masyadong makarinig. Ngunit ang iyong mga kasamaan ay naghiwalay sa iyo sa iyong Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos na ihayag ang kanyang kalooban sa kanyang mga anak. Malinaw ang Biblia tungkol dito. Hindi nakikita ng Diyos ang kasalanan. Ang tanging hanay ng mga tao na karapat-dapat umakyat sa mga burol ng Panginoon, gaya ng sinabi ng salmista, ay yaong malinis ang mga kamay at dalisay ang puso. Ito ang kalagayan ng mga taong ang mga panalangin ay sasagutin. Si David ay isang taong nasiyahan sa mga sagot sa kanyang mga panalangin. Binanggit niya kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa kanyang mga kaaway sa iba't ibang pagkakataon. Nagpatotoo siya tungkol sa kabutihan ng Diyos at walang hanggang pag-ibig. Gayunpaman, hindi siya nagkulang na ipakita sa amin ang sikreto. Sa kanyang mga salmo, sinabi niya, kung iginala niya at itinatangi ang kasamaan sa kanyang puso, hindi siya dininig ng Panginoon. Ang kasalanan ay lumilikha ng hadlang sa pagitan mo at ng Diyos. Kapag tumanggi kang magsisi, ang iyong mga panalangin ay hahadlangan. Alam mo ba kung bakit? Ang dyablo ang tagapag-akusa sa mga kapatid. Ang ginagawa lang niya ay palagi kang iulat sa Diyos. Binibigyan niya siya ng mga dahilan kung bakit hindi mo dapat tanggapin ang hinihiling mo sa kanya. Kaya naman, binibigyan mo ng saligan ang dyablo kapag pinahintulutan mo ang mga kasalanan sa iyong buhay. Tandaan, ang kasalanan ay pag-aari ng dyablo. Maging si Jesus ay hindi nakaligtas. Sinasabi ng Biblia na ang prinsipe ng mundong ito ay lumapit sa kanya, ngunit walang nakita. Minamahal, kung gusto mong sagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin, siguraduhing magtapat ka at magsisi. Hanggat pinananatili mo ang matuwid na kalagayan na ibinibigay sa iyo ng dugo ni Jesus bilang kanyang minamahal na anak, pagkatapos ay masisiyahan ka sa walang hadlang na mga sagot sa iyong mga panalangin. Kung mapapansin mo, ang mga pagpapala ng Diyos ay kadalasang may mga kondisyon. Sa Biblia, makikita mo ang mga salitang tulad ng, kung susundin mo ang Panginoon, ikaw ay pagpapalain. Natupad na ni Jesus ang kondisyong ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kailangan mo lang gawin ay matapang na lumapit sa kanyang trono at ipagtapat ang iyong mga kasalanan sa kanya. Pagkatapos ay magiging malaya ka sa dyablo. Wala na siyang legal na batayan para ihinto ang iyong mga panalangin. Kailangan mong matapang na lumapit sa trono ngayon. Ang kasunod ay ang kawalan ng paniniwala. Minamahal, kailangan mong maniwala sa Diyos upang tamasahin ang mga pagpapala ng mga nasagot na panalangin. Kailangan mong lubos na magtiwala sa kanyang lubos na kapangyarihan at kakayahan. Sinasabi ng Biblia, ang taong may dalawang isip ay hindi tatanggap ng anuman mula sa Diyos. Alam mo ba kung ano ang katangian mo bilang isang mananampalataya? Ito ay pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi mo mapasaya ang Diyos. Palagi, paano ka matatanggap mula sa Diyos kung hindi mo siya nalulugod? Ito ay halos impossible. Kahit bilang isang tao, kinakailangan na ang sinumang magtatamasa ng kung ano ang mayroon ka ay dapat magkaroon ng sukat ng pananampalataya sa iyo. Napakaraming beses na ang problema ay hindi dahil hindi ka naniniwala sa Diyos, ngunit minsan iniisip mo na ang hinihiling mo ay napakahusay. Ngunit hindi iyon totoo. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Jeremias bilang Diyos ng lahat ng laman, at sinabi niya na walang napakahirap para sa kanya na gawin. Kinumpirma ito ng anghel nang ihatid niya ang payo ng Diyos kay Maria. Sinabi niya sapagkat walang imposible sa Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya ay isang malaking hadlang sa pagtanggap ng mga sagot sa iyong mga panalangin. Alisin mo ito. Ang Diyos ay sumumpa sa kanyang sarili tungkol sa mga Israelita na hindi sila papasok sa kanyang kapahingahan. Ito ay upang ipakita sa iyo kung paano kinasusuklaman ng Diyos ang kawalan ng pananampalataya. Sinasabi ng aklat ng mga Hebreo na ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya nga, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga masikap na humahanap sa Kanya.
Mga minamahal, magagawa ng Diyos na sagana sa iyo ang lahat ng biyaya. Siya ay maaaring gumawa ng higit pa kaysa sa maaari mong hilingin o isipin. Sinabi ni Jesus sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, maniwala ka lang." Sinabi niya kay Marta, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Ang parehong salita ay darating sa iyo ngayon. Ano man ang iyong ipinagdarasal, maniwala ka at matatanggap mo ito. Kung hahayaan mo ang kawalan ng pananampalataya, hindi mo ito matatanggap. Hindi mo gusto ito, tama? Kaya pananampalataya ang sagot. Ang hindi pagpapatawad at kapaitan ay isa pang hadlang sa mga panalangin. Minamahal, kapag ikaw ay may sama ng loob, hindi mo pinahihintulutan ang Diyos na sagutin ang iyong mga panalangin. Ito ay hindi isang magandang lugar upang maging. Hanggat narito ka sa mundo, sasaktan ka ng mga tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na ang mga bagay na nagiging sanhi ng pagkatisod ng mga tao ay tiyak na darating. Mahal, kahit anong pilit mo, hindi mo ito matatakasan. Ang ilan ay sadyang gagawa ng mga bagay na makakaasar sa iyo. Sa isa sa mga liham ni Pablo kay Timoteo, ibinigay niya ang mga tanda ng mga huling araw. Bahagi ng sinabi niya ay maninira ang mga tao. Magkakaroon ng mga traidor. Nagbigay din siya ng ilan pang masasamang katangian na itatago ng mga tao. Isa ito sa mga diskarte ng dyablo. Gayunpaman, hindi ka dapat maging ignorante sa kanyang mga device. Nagbigay na si Jesus ng karunungan para harapin ito. Sinabi niya, "Kapag kayo'y nakatayong nananalangin, kung mayroon kayong anumang laban sa sinuman, patawarin niyo sila, upang patawarin kayo ng inyong Ama na nasa langit sa inyong mga kasalanan." Alam niya na ang hindi pagpapatawad at kapaitan ay hadlang sa pagsagot sa mga panalangin. Kaya minamahal, marami ang nakataya kapag nagkikimkim ka ng hindi pagpapatawad. Kung may nakasakit sa iyo, sawayin mo siya ng may pagmamahal at patawarin mo sila. Minsan, maaaring kailanganin mong ikaw ang magkukusa para makipagpayapaan. Maaari itong maging masakit, ngunit ito ay kapaki-pakinabang kung gumawa ka ng kapayapaan. Upang matulungan kang malaman kung gaano kabigat ang bagay ng hindi pagpapatawad at kapaitan, sinabi ni Jesus, kung nag-aalay ka ng iyong handog sa altar, at naaalala mo na ang iyong kapatid ay may isang bagay na laban sa iyo, iwanan mo ang iyong handog doon sa harap ng dambana. Pagkatapos ay humayo ka at makipagkasundo sa kanila. Pagkatapos, halika at ihandog mo ang iyong handog. Nakikita mo ba yun? Iwasan ang hindi pagpapatawad hanggat maaari. Mabilis na ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan upang ang iyong mga panalangin ay hindi mahadlangan. Hindi lang yan. Ang kakulangan ng pagpupursige ay maaari ring makahadlang sa iyong mga panalangin. Sinabi ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa isang balo na laging lumalapit sa isang hukom na hindi natatakot sa Diyos o sa tao. Simple lang naman ang kahilingan ng balo. Nais niyang bigyan siya ng hukom ng hustisya laban sa kanyang kalaban. Ilang sandali pa ay tumanggi ang lalaki. Ngunit dumating ang isang pagkakataon na ang lalaking ito ay nagsabi, "Kahit na hindi ako natatakot sa Diyos o nagmamalasakit sa tao, ngunit dahil ang babaeng ito ay patuloy na nag-istorbo sa akin, makikita kong makakamit niya ang hustisya upang hindi niya ako mapagod sa kanyang pagdating." Binigyang diin ni Jesus na kung masasabi ito ng taong ito, gaano pa kaya ang Diyos? Marahil ay hindi mo makuha ang mga sagot sa iyong mga panalangin dahil huminto ka kaagad. Alam ng dyablo ang kapangyarihan ng pagtitiyaga at pagkakapare-pareho sa lugar ng mga panalangin. Ito ang dahilan kung bakit lagi siyang nagpapadala ng mga palaso ng pagod at pagod. Minamahal, kailangan ng isang huling dayami para mabali ang likod ng kamelyo. Minsan may nagsabi, kailangan ng isang huling suntok para masira ang bato. Ngunit ang daan-daang bago nito ang naging posible. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit inutusan ni Jesus ang tao na manalangin at huwag sumuko. Isipin na si Daniel ay sumuko sa ika-19 na araw ng kanyang mga panalangin. Marahil ay hindi niya nakuha ang kanyang mga sagot. Mahal, hindi mo alam kung gaano kakalapit sa iyong mga panalangin. Huli na para sumuko ka ngayon.
Manatiling porsigido. Patuloy na magtanong hanggang sa mapuno ang iyong kagalakan. Ang huling hadlang sa iyong mga panalangin ay maaaring hindi pasasalamat. Maaari mong harangan ang mga sagot sa iyong mga panalangin kapag hindi ka nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap mo sa nakaraan. Maaari mo ring i-disqualify ang iyong sarili sa pagkuha ng higit pa mula sa Diyos. Naaalala mo ba ang kwento ng mga ketongin? Pinagaling ni Jesus ang 1-0 ketongin. Gayunpaman, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. Sinabi ni Jesus, tumayo ka at humayo ka, sapagkat pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi ba ito kamangha-mangha? Siya lamang ang nakatanggap ng kabuuan, habang ang iba ay nakakakuha lamang ng kagalingan. Sinasabi nito sa iyo na ang kawalan ng utang na loob ay humahadlang sa iyo na tamasahin ang higit pa sa mga pagpapala ng Diyos. Sa kabaligtaran, palaging pinahahalagahan ni David ang Diyos para sa mga tagumpay na ibinigay niya sa kanya noong nakaraan. Ganito rin ang ginawa niya nang harapin niya si Goliath. Naalala niya kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa leon at oso. Sa katiyakang ito, hinarap niya si Goliath sa pangalan ng Panginoon. At hindi siya binigo ng Diyos. Kahit naging hari na siya, pinanatili pa rin niya ang postura ng pasasalamat. Siya ay sumayaw ng napakahusay sa harap ng Diyos sa isang pagkakataon, hindi iniisip na siya na ang hari. Kahit na kinukutya siya ng kanyang asawang si Michal, dahil sa pagsasayaw na parang walang kwenta, kinilala pa rin niya na sumasayaw siya sa harap ng Diyos na pinili siya at pinili siyang maging hari kapalit ni Saul. Bakit hindi maitatag ang kanyang kaharian? Minamahal, nananahan ang Diyos sa mga papuri ng kanyang bayan. Gusto niya kapag binibigyan mo siya ng papuri. Ang papuri ay nagpapakilos sa kanyang mga kamay at nagiging sanhi ng mabilis na mga sagot sa mga panalangin. Ang lihim na ito na alam ni na Pablo at Silas ay nagpapasalamat sa Diyos kahit sa bilangguan. Huwag maging walang utang na loob. Matutong pahalagahan ng Diyos para sa kanyang kabutihan. Mga minamahal, pinagtibay na ng Diyos na diringgin ka niya kapag tumawag ka. Siya ang iyong ama at siya ay napakaresponsable. Mahal na mahal ka niya at nakatuon siya sa pagsagot sa iyong mga panalangin. Huwag hayaang linlangin ka ng dyablo sa paniniwalang walang bigat ang iyong mga panalangin. Maaari ka bang magpatotoo sa alinman sa mga palatandaan? Pagkatapos ay maging panatag dahil makikita mo sa lalong madaling panahon ang pisikal na pagpapakita ng iyong ipinagdarasal. Pero alam mo bang hindi ito ang oras para manahimik? Sa halip, ito ang panahon para pag-ibayuhin mo ang iyong mga panalangin. Tandaan, sinabi na natin na ang dyablo ay patuloy na lalaban upang matiyak na hindi mo matatanggap ang mga sagot na ibinigay na ng Diyos para sa iyo. Hindi mo siya papayagan, di ba? Ang isang paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng matinding panalangin. Ngayon ang pinakamagandang oras para manalangin. Matuwid na Ama, nais kong magpasalamat sa iyo dahil naririnig mo ako. Ako ay lubos na nagpapasalamat dahil hindi mo ako binigo. Salamat sa pagpapalakas ng aking pananampalataya sa pamamagitan ng iyong salita. Nagagalak ako sa pag-asa sa aking mga pagpapala. Alam kong naglilingkod ako sa isang Diyos na nakatuon sa pagsagot sa aking mga panalangin. Kapag binibilang ko ang mga biyaya ko, hindi mabilang. Inamin ko na ikaw ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Talagang biniyayaan mo ako ng mga biyayang hindi nabibili ng pera. Salamat sa iyong tulong. Nagagalak ako sa lahat ng iyong ginawa para sa akin, at sinasabi ko salamat, Panginoon. Mahal na Ama, ako ay may kababaang loob na lumalapit sa iyo ngayon at humihiling na patawarin mo ako. Nagreklamo ako at nagbulong-bulungan ako laban sa iyo. Hindi na ako nagpasensya sa iyo. Pinahintulutan ko ang mga panlilinlang ng kaaway. Pero Lord, mas alam ko na ngayon. Patawarin mo sana ako. Bigyan mo ako ng bagong simula. Ipakita mo sa akin ang awa, Panginoong Hesus. Aba Ama, hinihiling ko na tulungan mo akong gawin ang iyong sinabi. Ayokong baliwalain ang mga tagubilin mo. Sinasabi ng iyong salita ang sinumang nagbibingi-bingihan sa iyong mga tagubilin, maging ang kanilang mga panalangin, ay kasuklam-suklam.
Mahal na Panginoon, ayaw kong maging kasuklam-suklam ang aking mga panalangin. Ayokong magbiro sa mga bilin mo. Tulungan mo ako. Panginoon at Diyos ko, palakasin mo ang aking pananalig sa iyo ng lubusan. Hindi ko na gustong mag-entertain ng anumang pagdududa. Mangyaring turuan ang aking puso na umasa sa iyo at sa iyong tiyempo. Hayaan ang aking mga tainga ay tumugma sa iyong mga tagubilin. Ibahin mo ako mula sa loob. Tulungan akong maging mas mabuting bersyon ng aking sarili. Hinihiling ko na ihanda mo ako sa mga biyayang ibinibigay mo sa akin. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Trabaho sa aking pagkatao. Tulungan akong maging angkop at akma para sa mga sagot sa aking mga panalangin. Ang sabi ng iyong salita, ang iyong lakas ay naging perpekto sa aking kahinaan. Kaya hinihiling ko na palakasin mo ako. Bigyan mo ako ng biyaya na maging matyaga sa lugar ng panalangin hanggang sa matanggap ko ang mga sagot sa aking mga panalangin. Salamat, mahal na Panginoon, dahil alam kong narinig mo ako. Dinadakila at binibigyan kita ng kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ako ay nanalangin, Amen. Minamahal, binabati kita. Nakatakdang lagyan ng Diyos ng ngiti ang iyong mga labi sa pamamagitan ng pagsagot sa iyong mga panalangin. Sana ay nabiyayaan ka ng video na ito. Pagkatapos ay tandaan na i-like ang video na ito at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan upang sila ay mabiyayaan ng nagbibigay inspirasyong mensaheng ito. Pagpalain ka ng Diyos.